Pit Stop Pilipinas! Yo, parang Dax! Paring Chad, Pit Stop Pilipinas, welcome back. Huling usap natin, parang Dax. Ano, no, yung 2026 regulations bago nagsimula yung shakedown. No? Pinag-usapan natin yung mga changes for the 2026 season. Yun, after nun, shakedown na kaagad, di ba? Tapos recently nga, kakatapos lang nung Bahrain testing. 6 na araw yun, 2 weeks of testing sa Bahrain. Oo. Kailan ang start ng first race? First race is 8th of March, Sunday. So 6, 7, 8, ganun. Oo, next week na. Hala! Ganun lang, 2 podcast lang, tapos season na agad. Ito napansin ko parang Dax simulan na agad natin. Di ba nung nag-usap tayo bago mag-shakedown, sabi natin, maliit lang naman yung mga changes sa length, sa width, sa size ng mga kotse. Pero napansin mo, pre, nung shakedown tsaka nung testing sa Bahrain, halatang halata pala yung niliit ng mga kotse, no? Oo, kahit nga ako nagulat nung nakita ko sa TV. Na parang, ang laki ng niliit Parang sobrang significant nung naging mas narrow, naging mas maikli yung mga kotse. So sabi ko, talagang may epekto rin pala kahit mga ilang centimeters lang yung niliit, di ba? Oo. Visually may effect din talaga siya. Sa TV, kitang-kita no? Parang naging laruan yung mga kotse. Which I think is good kasi lalong-lalo na sa mga tracks na mga narrow, like yung mga speed tracks natin. Alam mo yun, mas konti na lang yung dirty air na nagagawa kasi nga mas maliit na yung mga kotse. And then I think this will be good for overtaking din. Mas may space na, no? Para maka-overtake. Hindi na parada ang bona ko. Sana hindi na maging parada yung mga street circuit natin, di ba? Meron pa ba sa itsura nila? Yung dati, 2025, parang flat na flat. Baka dahil mas malapad, kaya mukha silang flat. Ngayon kasi parang medyo nakaangat ng konti. Tama yung observation mo kasi ngayon, yung mga kotse, mas mataas na yung parang rake na tinatawag. Mas angat yung rear ng kotse. Dahil wala na yung Venturi sa ilalim. Oo, dahil wala na yung Venturi sa ilalim. Ang magandang effect nito is wala na yung bouncing. Hindi na masyadong mabounce yung kotse. Ito yung narereklamo. Ito yung narereklamo ng mga drivers previous year nung 2025 na Bahrain testing. Masyadong mabounce yung mga kotse because of the Venturi tunnel. Sobrang liit nung gap ng floor ng kotse dun sa tarmac. Ngayon medyo nakaangat yung rear part. So parang pag ganun siya, paslant. Okay. Yung gap na makikita nyo sa ilalim ng kotse. So ito yung tinatawag na rake. Siguro mas peaceful, mas streamlined yung hangin ngayon sa ilalim. Hindi tulad dati because of the tunnels, mas magulo ba sa ilalim. Pinalabas sa Drive to Survive yan Nung testing pa lang, lahat nagrereklamo sa porpoising ba yun? Matagtag yung mga kotse nila. Although most teams naayos naman nila nung bandang huli, di ba? Yun nga yung nag-away pa si Horner tsaka si Toto Wolff, di ba? Kasi nagrereklamo si Toto Wolff dahil hindi nila maayos yung porpoising nila. Lahat na ng teams naayos na nila after Mercedes the first day ata. Mercedes na lang, hindi pa nila naayos. Kaya sabi ni Horner, stop complaining, change your fucking car. Sabi ni Horner. Kasi si Toto Wolff paranoid na, parang pinagtutulungan daw siya. Kasi 7 years na silang champion. May conspiracy theory si Toto Wolff. Tapos sabi ni Horner, sira lang yung kotse mo, ayusin mo kasi. And maganda to para sa mga drivers din kasi mas hindi na matagtag yung kotse. Mas makakapag-focus sila sa driving itself. Mas mababawasan yung discomfort ng pag-drive ng F1. Na-discuss mo yan, di ba? Na sa cockpit ng F1 sobrang init na. Yeah. Tapos dadagdagan mo pa ng tagtag. Talagang napaka-physically challenging yung pag-drive ng Formula 1 car. Good improvement na naman para sa mga cars ngayon. At lalo na para sa mga drivers, mas makafocus daw, sabi ni Paring Dax, sa racing. Para hindi na masyadong bugbog yung mga katawan ng mga idol natin.